Ano ba yan? Ang tagal naman. Oh, anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Ha? Late na ba? Hindi naman. Meron pa akong 5 minutes. Hanggang saan aabot ang pasensya mo? Ubus na ba? Pero bago ang lahat, ako po si Joey Lynn. At ako naman po si Ronald. Meron na po kaming 14 na taong mag-asawa. Sa kwento po ng buhay namin, ang pasensya ay isa sa naging pundasyon namin upang maging maayos at maitaguyod namin ang aming relasyon. Dahil lahat tayo may kanya-kanya tayong mga ugali at kahit pa sabihin mong ikaw ay gumagawa ng tama pero sa tingin ng iba mali pa rin. Una, yung pagpapasensya mo sa mga anak mo. Yung mga bata kasi ngayon masyado ng hyper, makukulit, lalo na sa paggamit ng mga gadget. Tapos yung asawa mo, ang hirap din minsan pasensyahan. Oh, boost talaga pasensya mo kasi laging may tama ka. Pagka umapila ka, may tama ka. Tapos sa labas, kailangan mo rin magdala ng pasensya, talansangan. Minsan kahit na maayos ka na nagda-drive sa kalsada, tapos yung mga kasabayan mo, hindi mo naman sinasabing lahat. Yung iba talaga, abusado. Wala kang pasensya, iinit din ulo mo. Kaya kailangan lagi tayo may baong pasensya. Ngayon, ang init din ng panahon ngayon. Kailangan mo rin ng pasensya para magpaypay ka na lang. Napakaraming pwedeng pagkagamitan sa aspeto ng buhay mo, sa pagpapamilya, pagninegosyo. Kailangan pagpasensyahan mo na lang hanggat kaya mo. Kasi lagi namang may hangganan yun eh. Pero hanggat kaya mong pasensyahan, habaan pa ang pisi, habaan pa ang pangunawa, lahat kasi tayo ay merong makikitid sa panahon na pabilis ng pabilis. Sa ating mga Pinoy ha, hindi naman lahat pero kakanood natin ng mga sa social media, parang mainipin na tayo. Gusto natin mag-switch ka agad, iba ka agad ang mapupuntahan natin. Na parang doon, hindi na natin nagagamit yung pasensya. Kaya minsan sa ibang bagay na i-apply natin, hindi na natin sila nagagamit. Hindi na natin nagagamit yung salitang pasensya na talaga namang dapat ay meron tayo. Kasi mas lumalala po ang sitwasyon kapag hindi po natin napagbigyan or napagpasensyahan ang mga bagay-bagay, lalo na sa ating pamilya, sa ating mga kasamahan, at ganoon na rin sa ating napakahalaga na meron tayong mahabang pasensya. Minsan sa pagnenegosyo, problema yun pag mainipin natin na masyado na tayo naghahangad at nagmamadali na magkaroon ng resulta yung ginagawa natin. Pero hindi. Dapat maging patient pa rin tayo sa pag-aantay na may right timing ang lahat ng bagay. At kung ikaw ay naiinip na, magpasensya ka muna sa ngayon. Bakit namin to ibinabahagi sa inyo? Dahil alam ko, ikaw ay inip na din. Ikaw ay ubos na din. At ikaw ay sagad na din ang pangunawa. Pero hanggat kaya natin, hanggat kaya mo na timpiin, habaan ng pisi, habaan ng pasensya, unawain ang mga pagkakataon at sitwasyon na nasa iyong harapan ngayon, ay gawin natin. Maging mabuti tayo at pagpasensyahan ang mga bagay-bagay. Minsan sa dito lang sa mga kapitbahay mo. Mag-video okay sila ng sagad-sagad sa oras at wala tayong choice kundi pagpasensyahan. Doon pa lang marami tayong mga bagay na paggagamitan ng mahabang pasensya, kaya magbaon ng sako-sakong pasensya sa kalsada man yan o sa loob ng tahanan. Ang kalabang kasi natin dito ay yung ating emosyon. Sayang kasi yung oras at yung pagkakataon na magalit ka pa dahil lang sa hindi ka nakapagpasensya. At ang isa pang magiging sanhi ay problema din. Baka tumaas pa yung blood pressure mo, ma-high blood ka pa. Dahil lang sa simpleng pinagpasensyahan mo na lang sana, nagalit ka pa. Di mas malala pa nangyari. Kaya lagi po nating tatandaan, ang lahat ng bagay ay may kaukulang pagpapasensya kung hindi kayo nagkakaintindihan at hindi kayo nagkakasundo. Ang kailangan lang talaga dapat ay mas maipaliwanag or mapag-usapan lang ng maayos ang bawat panig at mailagay sa tamang sitwasyon para hindi tayo umiinit ang ulo ng bawat isa.
Kung halimbawa yung isa hindi masyadong makapagpasensya, umiinit din ulo, siguro dapat mag-ano na lang tayo, magpakumbaba na lang. Minsan kasi hindi agad nare-realize ng tao na kausap natin yung akala niya tama siya. Kaya minsan talagang darating yung sitwasyon na kung ikaw ang mas makakaunawa, ikaw na rin ang magpasensya. Kaya sa lahat ng nakararanas ng mga problemang hindi mo inaasahan, lagi po tayo magbabaon ng maraming pasensya. Naniniwala po kasi kami na lahat ng bagay ay nadadaan sa mabuting usapan, sa pagpapasensya lalo na, at syempre sa tuwi-tuwi na gamitin natin ang pasensya natin sa ating mga anak, sa ating mga asawa. Lahat naman tayo may mga bad habits tayo sa sarili din natin na alam natin na kailangan din nating pagpasensyahan at kailangan din tayong pagpasensyahan. Ano man yan, maayos din yan, basta may mabuting usapan at mahabang pasensya. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, ay bisitahin po kami sa aming Facebook group na Diskarteng Mag-asawa. Dito po pinupost namin yung mga buhay-buhay tungkol sa pag-aasawa, pagpapamilya, at mga techniques at mga tips namin bilang mag-asawa. Then ganoon na rin sa aming pong ginagawang pagnenegosyo na kaming dalawa din ang mag-asawa. Follow nyo din po kami at i-like ang aming Facebook group. Mula po rito sa Bayan ng Angono, Ang tahanan ng Higantes Festival. ako po si Joey Dean, At ako naman po si Ronald. na nagsasabing walang imposible sa mag-asawang nagpupursige. Bye for now!